Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Talagang pinapahirapan si Annalyn ni Dr. Carlos Benitez dahil ayaw ni Dr. Carlos Benitez na doon si Annalyn dahil akala niya ay talagang nahahati ang oras ni Lynette kung andun si Annalyn. Gusto niya na siya lang ang talagang at iintindihin ni Lynette at talagang kaya niya itong gawin ang lahat para si Annalyn ay mahirapan. Dito na nga ay sinira niya ang aircon na kung saan doon sana matutulog si Annalyn. At pangalawa ay sa sala na naman. At doon naman sa sala ay tinawagan niya ulit ang kanyang mga kaibigan at hindi na naman nakatulog doon si Annalyn. Pangatlo ay doon na talaga sa ilalim na kwarto na kung saan sa basement na. Doon na si Annalyn natulog na kung saan hindi talaga makakatulog si Annalyn ng maayos dahil sa papunta-punta din doon ang kanyang ina at talagang nag-alala ang kanyang inang si Lynette sa kanya. Pero ngang sasabayan siya ng tulog ni Lynette kung saan tinawag talaga ni Dr. Carlos Benitez at talagang pinaakyat ang kanyang asawa. Dito na nga ay walang tulog si Annalyn na may duty pa kinabukasan. Dito na nga ay talagang sinabi na niya sa kanyang ina na talagang uuwi na lang siya para makapagpahinga ng maayos dahil hindi siya makakapagpahinga doon dahil sa talagang napaka-kitid or talagang wala siyang space doon sa bahay nila. Dito na nga nagalit si Dr. Carlos Benitez at talagang pinagalitan siya dito at wala na siyang magawa dahil talagang sinabi niya yun sa kanyang ina na uuwi na lang siya muna. Agad-agad naman itong si Zoe ay nalaman ang buong katotohanan na pinahirapan ng kanyang ina. Dito na nga ay kinumpronta niya ang kanyang lolo at talagang nagkasagutan sila. Dito na nga nagkapalitan sila ng masasakit na salita kung saan demonyo daw itong si Moira at talagang mas demonyo daw itong si Don Pepe, kako ni Zoe. Dito na ikinagalit ni Don Pepe ang lahat ng mga sinasabi ni Zoe na kung saan wala na siyang galang sa matanda. Hindi nga lang sa matanda at kung saan ama pa siya ng kanyang ama. Dito na pag-isipan ni Don Pepe na parang hindi niya tunay na apo itong si Zoe dahil si Annalyn at saka si Zoe pinagkumpara niya dito ay talagang si Annalyn ay walang ginawa sa kanya kundi tumahimik na lang at nakinig. Pero si Zoe ay talagang hindi kanais-nais ang mga sinasabi niya dito kay Don Pepe hanggat siya ay pinalayas at pinalabas doon sa pamamahay ni Don Pepe. Agad naman itong nagsumbong si Zoe sa kanyang ina na kung saan talagang inutusan siya na batiin ang kanyang lolo dahil hindi po pwedeng wala ng kakampi itong si Zoe at saka si Moira lalong-lalo na silang mapapahamak. Dito na kinausap ni Zoe ang kanyang ama na kung saan nagmamakaawa siya dito na pagbatiin sila ni Don Pepe. Pero nginid sa kalaman ay dumating si Don Pepe at talagang pinagalitan siya at sinabihan siya, yun pala, nagsumbong ka na pala sa daddy mo na kung saan sinumbong niya rin ba ang mga ginagawa niya sa akin na tinawag niya akong demonyeta at demonyo. Dito na nga ay nagtaka si Dr. RJ Tanyag sa mga ginagawa ni Zoe dito sa kanyang ama na kung saan hindi naman po pwede. Agad naman nag-umalis itong si Dr. RJ Tanyag at dito na nga nakasalubong niya itong si Fidel. Ito nga si Fidel ay talagang alam ng lahat ng buong katotohanan na si Zoe ay hindi tunay na anak ni Dr. RJ dahil ito ay inutusan niya noon bago pa ito umalis papuntang Australia. At lalong-lalo na ay talagang nung time na hindi pa ito baldado si Dr. RJ. Dito na nga ay talagang sinabi ni Fidel dito na inutusan siya or siya yung inutusan ni Dr. RJ Tanyag na mag-conduct ng DNA test. Dito na nga napagkaalaman ni Don Pepe or narinig ni Don Pepe ang lahat ng mga sinasabi ni Fidel na kung saan talagang nag-imbestiga si Don Pepe sa tungkol sa kay Zoe. Dito na nga nagpakuha si Don Fidel ng DNA paternity na kung saan malalaman kung tunay ba ni RJ anak itong si Zoe. Dito na nga ikinagulat ni Zoe dahil andun si Don Pepe sa laboratory at kung saan magagawa pa ba kaya ni Zoe dito ang kitilin ang buhay or makakagawa siya ng masama dito kay Don Pepe or talagang malaman ni Don Pepe ang katotohanan na hindi siya tunay na tanyag. Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito. Ang abot kamay na pangarap. If you like my story, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.